Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa purposes of assessment. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa purposes of assessment. Makailan lang tapos ko nang ibahagi ang assessment for learning. Kung kaya't ngayong araw ay dadako na tayo sa ikalawa o assessment of learning. Assessment of learning measures what and how well the students have learned at the end of instruction. Dito sa assessment of learning, ang nais kong tandaan ninyo ay ang word na after. Dito nakapaloob ang summative assessment, periodical examination, unit test, and chapter test. Ito ay recorded and graded. Ito yung basis ng grade ng mga bata. At dito naka-under yung pag-assess sa long-term objective. Narito ang ilang nakapaloob sa assessment of learning. Final performance task, final papers written outputs, final oral presentations, at standardized tests. Ito yung ilang under din ng assessment of learning. End of unit tests or projects, recitals, long exams, periodical tests, at final exam. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Purposes of assessment, assessment of learning. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!